Sa ilalim ng nakapapasong init ng tanghali na tila isang karaniwang araw, isang dalagang nagngangalang Elena ang biglaang naging biktima ng isang marahas at iligal na checkpoint. Siya ay binugbog, iginapos at sinunog pa ang kanyang motor. Ngunit sa sandaling inakala ng lahat na wala na siyang laban, may kung anong nagising sa kanyang pagkatao, isang lakas na hindi nila kailanman inakala. Ang tanghaling iyon ay may ritmong nagtutulak sa sinuman na magmadaling umuwi. Ang araw ay nasa tapat mismo ng ulo at ang init ay tumatagos ng walang patawad. Tila pinatahimik ng matinding alinsangan ang hangin. Kakatapos lang ni Elena mamalengke, dala ang ilang pang-araw-araw na pangangailangan sa maliit na basket na nakasabit sa harap ng kanyang puting Vespa Matic. Pinaandar niya ang makina at nagsimulang magmaneho ng dahan-dahan, sinisigurong hindi mahuhulog ang mga pinamili habang umaasang makauwi bago pa lalong tumindi ang init. Ang daang kanyang tinatahak ay medyo tahimik. May ilang manininda na lamang na nagliligpit ng kanilang mga pwesto. Karamihan ay nagsara na ng maaga dahil sa hindi magandang panahon. Paminsan-minsan, pinapahid ni Elena ang pawis sa kanyang noo at humihinga ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Walang anumang kahina-hinala. Walang ingay. Walang mga sasakyang humaharurot ng hindi tama at walang aktibidad na nagpapahiwatig ng panganib. Pakiramdam niya ay ligtas siya dahil madalas na niyang dinadaanan ang rutang ito. Habang tumatakbo ang motor, bumulong siya sa sarili habang inaayos ang paghinga, sa wakas, makakauwi na at makakapagpahinga. Tila kinukumbinsi niya ang sarili na walang dahilan para mag-alala. Subalit, ilang daang metro sa unahan, isang ibang sitwasyon ang naghihintay, inihanda ng mga taong sadyang nag-aabang ng kanilang susunod na biktima. Ang biyahen dapat sana ay madali ay unti-unting naging tensyonado nang pumasok si Elena sa bahagi ng kalsada na lalong tumatahimik. Dumaan siya sa hilera ng mga tindahang sarado ang mga pinto, mga bahay na walang tao sa bakuran, at isang maliit na likuan na karaniwang puno ng mga batang pauwi galing eskwela. Ang kapaligirang karaniwang normal ay ngayoy tila sobrang tahimik. Ang mainit na hangin na kanina ay gumagalaw pa ay huminto ng tuluyan, na ginagawang tila isang kwartong walang hangin ang lugar. Naramdaman ni Elena ang maliit na pagbabagong iyon, ngunit hindi niya ito itinuring na masamang pangitain. Agad siyang nagmenor nang makita ang mga orange na traffic cone na nakalagay ng bara-bara sa gitna ng kalsada. Walang opisyal na babala, walang police line, at walang tanda ng isang lehitimong operasyon ng pulisya. Kumunot ang kanyang noo, ngunit sinikap niyang mag-isip ng positibo. Baka checkpoint lang, isip niya, kahit na ang ayos nito ay hindi sumusunod sa tamang proseso. Binagalan niya ang takbo ng motor, pinapanatili ang kalmado. Bawat metro ay tila humahaba, at ang mga tingin ng mga lalaking nakauniporme ay hindi nagbibigay ng kapanatagan. Tinititigan nila siya na parang kinikilatis at naghihintay. Gayunpaman, pinigilan ni Elena ang sarili na magpanik dahil alam niyang kumpleto ang kanyang mga dokumento, lisensya at rehistro, at wala siyang nilalabag na batas. Nang huminto si Elena sa tapat nila, lalong naging kahina-hinala ang sitwasyon. Isa sa mga lalaki ang kumaway ng tamad, hindi nagpapakita ng profesionalismo. Pinatay ni Elena ang makina ng motor at inabot ang maliit na bag kung saan nakatago ang mga dokumento ng sasakyan. Bago pa siya makapagsalita, isang malaking lalaki na may masikip na uniporme na nagpapakita ng kanyang mga kalamnan sa dibdib ang humakbang palapit. Ang kanyang tindig ay hindi pala kaibigan, hindi tegas, at hindi nagpapakita ng dignidad bilang isang alagad ng batas na tumutupad sa tungkulin. Ang kanyang tingin ay mapanghamak, sinusuri si Elena mula ulo hanggang paa. Ito si Sargento Morales. Ang mga papel mo, sabi niya sa tonong nag-uutos. Inabot ni Elena ang lahat ng walang pag-aalinlangan, umaasang matatapos agad ang proseso. Ngunit tiningnan lamang ito ng lalaki ng mabilisan, saka umiling habang nakangisi ng mapang-uyam. Maraming problema ito. Spontaneong kumunot ang noo ni Elena. Anong problema, sir? Kumpleto ang lahat at valid pa. Walang ibinigay na paliwanag. Suminghal lamang ito at nagbigay ng malabong senyales sa dalawang tao sa likuran niya. Nagsimulang mapagtanto ni Elena na nasa isang hindi normal na sitwasyon siya. Mabilis na lumitaw ang tensyon at anuman ang nangyayari ay walang kinalaman sa pagpapatupad ng batas. Sinubukan pa rin ni Elena na maging rasyonal at umasang isa lamang itong hindi pagkakaunawaan.
Huminga siya ng malalim at nagsabi, kung may hindi malinaw, pakisabi lang po, sir. Handa akong magpaliwanag. Ngunit ang kanyang pag-asa ay agad na gumuho nang lumapit ang malaking lalaki at nagsabi ng walang pag-aalinlangan, kung gusto mong tumuloy, magbigay ka ng 5,000 piso. Malinaw ang pangungusap at hindi pwedeng bigyan ng ibang kahulugan. Nabigla si Elena at nagalit. Wala akong ginawang mali. Walang dahilan para magbayad ako ng ganoon kalaki. Ang kanyang boses ay matatag, hindi nanginginig. Umisi ang lalaki. Akala mo hindi kita mapipigilan? Akala mo hindi ko mahahanapan ng butas ang mga pagkakamali mo? Ang dalawa niyang tauhan ay lumapit, tinatakpan ang daanan upang hindi makaalis si Elena. Mabilis na lumala ang sitwasyon. Muling tumanggi si Elena. Pasensya na, sir. Hindi ako magbabayad. Wala akong nilabag. Iyon ang naging mitsa. Ay ginala ng malaking lalaki ang kanyang panga, pinipigil ang galit, saka sumigaw, ang lakas ng loob mong hamunin ako. Nang hindi binibigyan ng pagkakataong magsalita si Elena, tinulak niya ng malakas ang dibdib ng dalaga hanggang sa tumilapon ito mula sa motor. Bumagsak si Elena sa mainit na aspal. Automatikong nanigas ang kanyang katawan sa sakit. Nang subukan niyang bumangon, humakbang palapit ang lalaki at sinipa ang kanyang tiyan, dahilan upang maputol ang kanyang paghinga. Sa puntong iyon, naging malinaw kay Elena na ang nangyayari ay hindi na isang checkpoint. Ito ay simula ng isang marahas na pag-atake na hindi niya kailanman inakala sa kanyang pag-uwi. Bumagal ang takbo ni Elena nang makita ang mga orange na cone na nakalagay ng walang ayos at walang opisyal na babala. Ang pagkakaayos ay magulo, hindi naaayon sa pamantayan ng checkpoint na karaniwan niyang nakikita. Walang tarpaulin, walang linya ng pagsusuri, at wala ni isang opisyal na naka-full gear. Tanging ilang lalaking naka-uniforme ang nakatayo sa gitna ng kalsada na may tindig na nagpapakitang sila ang hari ng daan. Ang pangunahing kalsadang iyon ay hindi naman estratehikong lokasyon para sa checkpoint dahil madalang itong daanan at walang traffic monitoring point. Ang bagay na iyon ay nagpaduda kay Elena. Gayunpaman, pinanatili niya ang kontrol. Hinila niya ang brake lever ng dahan-dahan upang bawasan ang bilis habang tinatantiya ang sitwasyon. Walang ibang sasakyan ang pinahinto. Lalo nitong pinalakas ang hinala na random silang pumipili ng target. Habang palapit ng palapit, nakikita niya ang ekspresyon ng mga lalaki. Tinging mapanuri, mukhang walang awa at tindig na hindi nagpapakita ng disiplina. Sa puntong iyon, nagsimulang mapagtanto ni Elena na ang kanyang kinakaharap ay hindi normal na sitwasyon. Nang halos huminto na siya, isa sa mga lalaki ang humakbang pasulong ng padabog, tila nais ipakita ang dominasyon mula sa simula. Matigas ang kanyang mukha, nanlilisik ang mga mata, at malakas ang boses ng sumigaw, hinto. Routine inspection ito. Ang tono ng boses niya ay hindi tono ng isang opisyal na tumutupad sa tungkulin, kundi ng isang taong natutuwa dahil sa wakas ay nakahanap na ng biktima. Itinigil ni Elena ang kanyang Vespa-matic bago mismo sa linya ng mga cone. Hindi siya agad bumaba ng motor, huminga muna siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Kahit na nakakaramdam ng kaba, sinikap niyang manatiling magalang upang hindi lumala ang sitwasyon. Tinitigan niya ang lalaking nakauniporme ng may pag-iingat. Sa loob ng ilang segundo, nahuli niya ang paraan ng pagtingin ng lalaki sa kanya, hindi bilang isang motorista na dapat pagsilbihan, kundi bilang isang huling pumasok sa bitag. Lumapit ang lalaki nang hindi pinapanatili ang tamang distansya, nagpapakita ng agresibong kilos na hindi naman kailangan. Bumaba ka dali, sundin ang proseso, sigaw nito muli na nagpapahiwatig na wala siyang pakialam kung mayroon man talagang proseso o wala. Lumunok si Elena, sinusubukang kontrolin ang sarili para hindi mapikon. Opo, sir, sagot niya ng maikli habang pinapatay ang makina. Ngunit ang kanyang boses ay hindi nagpabago sa ugali ng mga lalaki. Dalawa sa kanila ang lumakad paikot sa motor ni Elena na parang may hinahanap, ngunit ang kanilang galaw ay hindi sumusunod sa tamang paraan ng pagsusuri. Hindi nila inilista ang plaka ng sasakyan, hindi humingi ng lisensya at hindi nagpakilala. Alam ni Elena na may mali, ngunit sinikap niyang manatiling kalmado. Napansin niya kung paano sila nagtinginan sa isa't isa, tila may iisang plano. Wala ni isa sa kanila ang nagtangkang ipaliwanag ang dahilan kung bakit may checkpoint sa ganoong lokasyon.
Ang lahat ng kanilang kilos ay nagpapatunay na ang operasyong ito ay hindi bahagi ng tungkulin sa bayan, kundi isang aksyong ginawa nila para sa sariling kapakanan. Nang sa wakas ay bumaba si Elena ng motor, naramdaman niya ang init ng hangin na lalong bumibigat, na nagpapalala sa hindi komportableng pakiramdam. Tumayo siya sa tabi ng kanyang motor, hawak ang maliit na bag na may mga dokumento. Pasensya na po, sir, may maitutulong po ba ako? Tanong niya, umaasang ang kanyang tanong ay magbubukas ng daan para sa isang rasyonal na paliwanag. Ngunit suminghal lang ang lalaki ng padabog habang nakahalukip-kip. Malalaman mo rin mamaya, sagot nito ng maikli, walang ipinapakita kundi kayabangan. Dalawang iba pang lalaki ang lumapit mula sa kaliwa at kanan, tila sinusubukang iparamdam sa kanya na wala siyang kawala. Alam ni Elena na kailangan niyang mag-ingat, ngunit hindi dapat magpanik. Pinanatili niyang tuwid ang kanyang tindig, hindi nang hahamon, ngunit hindi rin nagpapakita ng labis na takot. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang isang bagay na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Walang ibang sibilyan o sasakyan sa paligid. Tanging siya at ang mga lalaking nakauniporme ang nakatayo sa lugar na masyadong tahimik para ituring na nagkataon lang. Si Morales ay lumabas mula sa likod ng hanay na may mabibigat na hakbang at labis na kumpiyansa. Malaki ang kanyang katawan, ang kanyang mga kalamnan ay tila pumuputok sa unipormeng suot niya. Ang paraan ng pagliyad ng kanyang dibdib ay nagpapakita na nais niyang dominahin ang sitwasyon mula sa unang segundo. Hindi siya nagpakilala, hindi humingi ng pahintulot, at hindi nagpakita ng propesyonal na asal tulad ng isang opisyal. Ang kanyang tingin ay agad na nakatuon kay Elena. Hindi bilang isang mamamayan na dapat tulungan o suriin ayon sa proseso, kundi bilang isang taong kaya niyang ipitin. Tumayo ng kalmado si Elena, hawak ang maliit na bag na may mga dokumento. Alam niyang wala siyang nilabag na batas, kaya sinikap niyang panatilihin ang kanyang asal upang manatiling kontrolado ang sitwasyon. Ngunit hindi nagbigay ng puwang si Morales para sa maayos na pag-uusap. Huminto siya mismo sa harap ni Elena at nagsabi sa maikling tono na puno ng kayabangan, ang mga papel mo. Ang kanyang boses ay matigas, ngunit hindi propesyonal na katigasan, kundi katigasan na sadyang ginawa upang i-pressure ang sikolohiya ng taong kaharap niya. Iniabot ni Elena ang kanyang mga dokumento ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga galaw ay maayos at kalmado, nagpapakita na tiwala siyang walang pagkakamaling maibabato sa kanya. Kinuha ni Morales ang mga dokumento gamit ang isang kamay nang hindi man lang ito tinitingnan, saka binuksan ito ng dahan-dahan, isang kilos na sinadya, tila ba sinusuri ang isang mabigat na kaso. Ngunit sa paraan ng pagsusuri niya, malinaw na hindi niya talaga binabasa o sinusuri ang nilalaman ng dokumento. Tiningnan lang niya ito sandali saka itinaas ang kilay na may ekspresyong ginawa upang lumikha ng tensyon. Maraming problema ito, sabi niya habang pinapaikot ang mga dokumento sa kanyang kamay. Agad na sumagot si Elena, hindi dahil sa emosyon, kundi dahil sa rasyonal na pagtataka. Anong problema, sir? Kumpleto naman ang lahat, sabi niya sa mahinahong boses. Alam niyang may binabalak, ngunit umaasa pa rin siya na ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan lamang o isang pagtatangkang manakot na matatapos din sa loob ng ilang minuto. Ngunit ang kalmadong sagot ay lalong nagpalabas ng tunay na ugali ni Morales. Ibinaba niya ang mga dokumento at tinitigan si Elena nang may mapanghamak na tingin, tulad ng isang taong nakapagdesisyon na sa resulta ng pagsusuri bago pa man ito magsimula. Ang dalawang lalaki sa likuran niya ay nagsimulang lumapit. Nagbibigay ng hindi direktang senyales na sinusuportahan nila ang bawat kilos ni Morales, anuman ang anyo nito. Ang sitwasyon ay nagpamulat kay Elena na hindi siya nahaharap sa isang routine inspection o maliit na pagkakamaling administratibo, kundi nahaharap sa isang taong sadyang naghahanap ng dahilan para mang-api o mangotong. Sigurado kang kumpleto, tanong ni Morales sa tonong mapang-uyam. Kahit na wala siyang ipinakitang ebidensya na may kulang. Ang tono ay hindi nagtatanong para sa paglilinaw, kundi isang hamon upang iparamdam kay Elena na may mali siya. Kahit na walang maling nagawa, sinikap pa rin ni Elena na maging kalmado kahit na nagsisimula ng bumigat ang kapaligiran. Ibinaling ni Morales ang kanyang ulo na parang may tinitimbang. Tinupi niya ang mga dokumento at tinapik-tapik ito sa kanyang palad sa mabagal na ritmo na sadyang ginawa upang lalong maging hindi komportable ang paligid. Kumpleto, pero maraming problema, ulit niya.
Sa pagkakataong ito, sa tonong malinaw na nagpapahiwatig na gusto niyang mem-provoke ng emosyonal na sagot mula kay Elena. Ngunit hindi nahulog sa patibong si Elena. Sumagot siya, kung may kulang o mali, pakisabi naman po, sir. Pwede ko po ipaliwanag. Ang sagot na iyon ay nagdulot ng maikling tawa mula kay Morales na walang halong saya, kundi kayabangan lamang. Humakbang siya ng kalahati pasulong, lumapit ng higit sa nararapat na distansya, at tinitigan si Elena ng malapitan. Malalaman mo rin mamaya, sabi niya bago ibinaling ang tingin sa kanyang mga tauhan. Mula sa maliliit na galaw na nangyayari, nakikita ni Elena na may binabalak si Morales, at anuman iyon, ang layunin ay hindi para ipatupad ang batas. Sa puntong ito, malinaw na ang aksyon ni Morales ay hindi opisyal na tungkulin, kundi isang anyo ng pag-abuso sa kapangyarihan na sadyang ginawa sa isang biktimang itinuturing niyang hindi makapalag. Lumapit si Morales na may mabibigat na hakbang, nagpapakita ng postura na hindi nagbibigay ng puwang para sa negosasyon. Ang kanyang boses ay malakas, mayabang, at binigkas na may malinaw na layuning i-pressure ang mentalidad ng taong kaharap niya. Kung gusto mong tumuloy, magbayad ka ng 5,000, sabi niya nang walang preno. Parang ito ay isang opisyal na batas na hindi mapasusubalian. Nabigla si Elena hindi lang dahil sa halagang hindi makatarungan, kundi dahil sa paraan ng pagsasalita ni Morales. Walang paliwanag, walang karagdagang pagsusuri, at walang tanda na talagang may nakita siyang paglabag. Ang lahat ay tila isang kahilingan na inihanda na mula pa sa simula. Tinitigan ni Elena si Morales nang may pagtataka at sinubukang tiyakin na hindi siya nagkamali ng dinig. Alam niyang kumpleto ang kanyang mga dokumento at wala siyang nilabag na batas trapiko. Ang sitwasyon ay nagpamulat sa kanya na ang nangyayari ay hindi isang standard checkpoint, kundi isang pamimilit na nakatago sa likod ng dahilan ng inspeksyon. Ang reaksyon ni Elena ay spontanyo at makatwiran. Ano po? Wala naman akong ginawang mali. Bakit ako magbabayad? Ang kanyang boses ay malakas hindi dahil gusto niyang lumaban, kundi dahil talagang hindi niya maintindihan ang basehan ng kahilingan. Sinubukan niyang tumayo ng tuwid, kahit na nagsisimula ng gumapang ang takot sa kanyang katawan. Ngunit hindi nagpakita ng interes si Morales na magpaliwanag o makipag-usap ng maayos. Tumawa lang siya ng mapang-uyam kay Elena, tila ba ang halagang 5,000 piso ay isang bagay na dapat tanggapin ng walang reklamo. Sa paraan ng pagsasalita ni Morales, malinaw na ang pera ay hindi opisyal na multa, kundi kotong o suhol na sadyang hiningi upang samantalahin ang sitwasyon ng taong nag-iisa sa tahimik na lugar. Ang dalawang tauhan ni Morales na nakatayo sa likuran niya ay nakisali rin sa pagmamasid sa reaksyon ni Elena, tila naghihintay ng senyales upang kumilos kung sakaling tumanggi si Elena. Huminga ng malalim si Morales, hindi dahil pagod, kundi upang dagdagan ang verbal na presyon. Dahil sinabi ko, sagot niya ng walang kahihiyan at walang pagsisikap na bigyang katwiran ang kanyang aksyon. Ang sagot na iyon ay hindi tumutukoy sa batas, hindi nagpapaliwanag ng paglabag, at hindi nagbibigay ng ibang opsyon, kundi ang magbayad. Nagsimulang mapagtanto ni Elena na ang pakikipag-usap ng rasyonal ay hindi obra sa taong tulad ni Morales. Mabilis niyang tiningnan ang paligid, sinusubukang humanap ng paraan upang makalabas sa pressure na iyon. Ngunit dahil sa pwesto ng mga tauhan ni Morales na nakapalibot sa kanya, naunawaan ni Elena na siya ay natrap sa isang sitwasyong sadyang ginawa para mang-api at mangotong. Gayunpaman, nanatili siyang nakatayo ng tuwid, sinusubukang ipakita na hindi siya basta-basta susuko sa hindi makatarungang kahilingan. Kahit na lalong tumitindi ang sitwasyon, hindi nagpakita ng labis na panik si Elena. Sinubukan niyang magsalita muli sa mas matatag na tono, umaasang may puwang pa para sa lohika. May karapatan akong malaman ang pagkakamali ko, sir. Kung walang paglabag, hindi ako magbabayad. Ngunit umirap lang si Morales, malinaw na hindi interesado sa pagtutol ni Elena. Humakbang siya palapit, ibinaba ang kanyang mukha upang maging kapantay ni Elena at nagsalita ng mahina ngunit matalim. Huwag ka ng maraming dahilan. 5,000. Ngayon, ang paraan ng pagsasalita ni Morales ay naglilinaw na hindi ito isang alok, kundi isang banta na nakatago. Naggalit ang ngipin ni Elena, pinipigil ang emosyon at takot. Alam niya na mula sa sandaling iyon, ang sitwasyon ay hindi na lamang isang iligal na checkpoint. Ito ay naging isang anyo ng intimidasyon na maaaring maging karahasan anumang oras.
At alam ni Elena na anumang desisyon ang gagawin niya ay magkakaroon ng malaking epekto sa kung ano ang susunod na mangyayari. Pinalakas ni Elena ang kanyang loob at tinitigan si Morales ng walang pag-atras. Nakaramdam siya ng takot, ngunit ang kanyang instinct ay tumangging sumuko sa aksyong malinaw na walang basehan. Sa matatag na boses at paghinga na pinanatiling kalmado, sinabi niya, "Hindi ako magbabayad. Hindi ito tama." Ang pangungusap na iyon ay hindi lamang pagtanggi, kundi isang anyo ng tapang ng isang taong alam na wala siyang kasalanan at ayaw paglaruan ng mga tiwaling umaabuso sa kapangyarihan. Tinitigan siya ni Morales ng matalim, tila galit dahil hindi nagpakita ng takot si Elena tulad ng inaasahan niya. Nagsimulang magbago ang sitwasyon dahil ang pagtanggi ay tumama sa ego ni Morales. Inilipat niya ng kaunti ang kanyang paa, nagpapakita ng pagkainip at lalong nagpabigat sa kapaligiran. Nanatili si Elena sa tabi ng kanyang puting Vespa, hawak ang kanyang maliit na bag habang sinusubukang manatiling kalmado. Kahit na ang banta ay papalapit na mula sa lahat ng direksyon, nang makitang hindi nakuha ni Morales ang gusto niya agad-agad, ang dalawa niyang tauhan ay humakbang pasulong, isa pang hakbang, hanggang sa lumit ang distansya nila kay Elena. Hindi sila nagsasalita, ngunit malinaw ang kanilang tingin. Handa silang kumilos kung magbibigay ng senyales si Morales. Naramdaman ni Elena ang presyon na iyon, ngunit hindi siya nagpakita ng takot ng hayagan. Alam niyang ang tanging bagay na makakapigil sa sitwasyon na maging marahas agad ay ang kanyang postura na hindi nagpapakita ng panik. Nagsimula siyang palibutan ng mga tauhan ni Morales, bumubuo ng kalahating bilog na nag-aalis sa kanyang espasyo upang gumalaw. Tanging ang tunog ng kanilang paghinga ang naririnig, mahina ngunit puno ng tensyon. Sinuri ni Elena ang kanilang mga posisyon isa-isa, ngunit walang daan para tumakas. Ngunit kahit na lalong bumibigat ang sitwasyon, malinaw ang desisyon ni Elena. Hindi siya magbabayad para sa isang bagay na hindi niya ginawa. Pinanood ni Morales ang pagbabago ng puwersa na iyon, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin kay Elena. Ibinaba niya ang kanyang boses hindi upang palamigin ang sitwasyon, kundi upang magbigay ng banta na mas personal at nakakatakot. "Gusto mong magmatigas sa akin," sabi niya ng mahina, ngunit malinaw, sa tonong puno ng galit na pinipigil. Ang pangungusap na iyon ay naging hudyat na naramdaman ni Morales na ang kanyang kapangyarihan ay nilabag ng pagtanggi ng isang babae na sa tingin niya ay dapat na madaling mapasunod. Alam ni Elena na hindi na pera ang iniisip ni Morales, kundi ang kanyang ego. Yumuko ng kaunti si Morales, ipinapakita ang kanyang malaking katawan na sadyang ipinapakita para manakot. Nanatiling nakatayo ng tuwid si Elena, kahit na nagsisimula ng bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tinitigan niya sa mata si Morales, sinusubukang ipakita na hindi siya natatakot. Sa mga segundong iyon, alam ni Elena na anuman ang gawin niya ngayon ay hindi magbabago sa desisyon ng nasaktang si Morales. Ngunit ang pagsuko ay hindi opsyon. Kung magbabayad siya, kinukumpirma niya na tama ang kanilang ginagawa at alam niyang hindi sila titigil sa kanya lang. Kung lalaban siya, kailangan niyang maging handa sa reaksyon na maaaring mas malala pa. Huminga ng malalim si Elena, inihahanda ang sarili para sa pinakamasamang posibilidad. Habang ang tatlong tauhan ni Morales ay lalong lumalapit, ginagawa siyang parang hayop na tinutugis at napapalibutan. Tumayo ng tuwid si Morales at itinaas ang kanyang baba. Ipinapahiwatig na handa siyang gamitin ang anumang paraan upang pasukuin si Elena. Wala nang usapan, wala nang negosasyon. Ang tensyon ay umabot na sa sukdulan, at alam ni Elena na ang kanyang pagtanggi kanina ay ang linyang nagtulak sa sitwasyon mula sa verbal na presyon patungo sa pisikal na banta na malapit nang mangyari. Si Morales, na kanina pa pinipigil ang kanyang galit, ay tuluyan nang nawalan ng pasensya. Walang senyales, walang bilang, tinulak niya ang dibdib ni Elena ng buong lakas. "Kung ganoon, bumaba ka," sigaw niya ng malakas. Ang tulak ay napakalakas kaya't walang oras si Elena upang manimbang. Tumilapon ang kanyang katawan mula sa Vespa at bumagsak sa mainit na aspal ng may malakas na kalabog. Ang mga pinamili niya ay nagkalat sa kalsada. Ngunit wala ni isa sa mga lalaking iyon ang nagbalak na tumulong o magpakita ng awa. Nabigla siya hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa katotohanan na gumamit agad ng dahas si Morales ng walang dahilan. Naramdaman niya ang mainit na aspal na tumutupok sa balat ng kanyang braso nang subukan niyang saluhin ang pagbagsak.
Sandali siyang humingal, sinusubukang unawain ang kakayanin lang mangyari. Nang subukan ni Elena na bumangon gamit ang nanginginig na mga kamay, si Morales na nakatayo sa ibabaw niya ay nagtaas ng paa at sinipa ang kanyang tiyan nang walang pag-aalinlangan. Ang tigas ng ulo mo, sigaw niya. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng galit na hindi na makontrol. Ang sipang iyon ay nagpilipit sa katawan ni Elena patagilid, nagdulot ng sakit na tumagos hanggang likod. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, nakaramdam ng mainit na kirot na nagpa-unstable sa kanyang paghinga. Ang dalawang tauhan ni Morales ay nakatayo lang at nanonood, hindi tumutulong, tila nasisiyahan pa sa sitwasyon. Humakbang sila ng kaunti palapit, sinisigurong hindi makakagalaw ng malaya si Elena. Mula sa kanilang tingin, malinaw na ang karahasang ito ay hindi aksidente o resulta ng bugso ng damdamin. Sanay na silang gawin ito at hindi nila tinitingnan si Elena bilang mamamayan na nangangailangan ng proteksyon, kundi bilang target na pwedeng paglaruan. Sinubukan ni Elena na iangat ang katawan ng kaunti, ngunit ang sakit ay nagpabagal sa kanyang galaw. Sa mahinang boses at pinipigil ang sakit, sinabi niya, "Sir, tama na po." Ang pangungusap na iyon ay hindi emosyonal na pakiusap, kundi isang simpleng hiling ng isang taong inatake ng walang dahilan. Ngunit ang mga salitang iyon ay lalong nakasakit sa ego ni Morales. Lumapit siya at tinitigan si Elena nang may galit na mahirap intindihin. Walang empati, walang konsiderasyon. Ang naroon lang ay ang pagnanais na magpakita ng kontrol. Ang kanyang paghinga ay mabigat, ang kanyang panga ay matigas, at ang postura ng kanyang katawan ay nagpapakita na handa siyang gawin ang susunod na pag-atake kung magpapakita ng paglaban si Elena. Alam ni Elena na ang kanyang mga salita ay hindi makakabawas sa panganib na nagbabanta sa kanya. Ang magagawa lang niya ay subukang bawasan ang paggalaw upang hindi lalong magalit si Morales. Kahit na nasa pinakamahina ng posisyon si Elena, tinatrato pa rin siya ni Morales na parang isang malaking kaaway na dapat talunin. Nakatayo siya sa ibabaw ni Elena na may nakakatakot na postura. Habang ang kanyang mga tauhan ay hinarangan ang daanan, bumubuo ng isang impormal na bilog na nag-iwan kay Elena ng walang direksyon para tumakas. Ang mainit na hangin ay nagpapalala sa sitwasyon, ngunit walang pahinga para makahinga. Humakbang si Morales pasulong at paatras na tila naghahanap ng tamang oras upang umatake muli. Pinigilan ni Elena ang sarili na manatiling may malay at hindi mawala sa pokus. Alam niyang ang karahasang ito ay simula pa lamang, at hindi pa nagpapakita ng senyales si Morales na gusto niyang tumigil. Sa puntong ito, malinaw ang posisyon ni Elena. Siya ay nasa ilalim ng kontrol ng isang grupo ng mga tao na walang pakialam sa batas at pakiramdam ay may ganap na kapangyarihan. Nakahiga siya sa gitna ng kalsada, nag-iisa, napapaligiran at nahaharap sa tumitinding banta. Si Morales, na kanina pa nagpapakita ng karahasan, ngayon ay bumaling sa ibang target. Naglakad siya patungo sa sasakyan ng pulis nang may matatag na hakbang, binuksan ang pinto sa likod, at humugot ng hose ng gasolina nang walang pag-aalinlangan. Mabilis ang kanyang galaw. Tila ba hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ang ganitong aksyon? Nakita ni Elena, na nakahiga pa rin sa aspal, ang nangyayari at agad nakaramdam ng matinding takot. Sinubukan niyang bumangon gamit ang natitirang lakas, ngunit ang kanyang katawan ay masyadong mahina dahil sa sipa kanina. Bumalik si Morales hawak ang hose na tumutulo ang gasolina. Nang walang sinasabing anuman, sinimulan niyang buhusan ng gasolina ang puting Vespa. Ang matapang na amoy ng gasolina ay agad na kumalat sa hangin, at ang mga patak ay dumaloy sa ibabaw ng motor na mainit pa dahil sa sikat ng araw. Nanlaki ang mga mata ni Elena habang pinapanood ito. Hindi makapaniwala na pinili ni Morales na atakehin ang kanyang personal na ari-arian. Hindi lang sa kanya, itinaas ni Elena ang kanyang mahinang kamay bilang tanda ng pagmamakaawa. "Huwag! Iyan lang ang nag-iisa kong motor," sigaw niya. Ang boses na lumabas ay hindi dahil sa pag-arte, kundi dahil sa kawalan ng pag-asa. Ang motor na iyon ay hindi lamang sasakyan. Ito ang paraan ng kanyang pagbiyahe para magtrabaho, mamalengke, at mamuhay araw-araw. Kung wala ang motor na iyon, paralisado ang kanyang mga aktibidad. Ngunit ang pakiusap ni Elena ay hindi pinansin kahit kaunti. Sa halip, mukhang lalo pang nasiyahan si Morales sa sitwasyon. Binuhusan niya ng mas maraming gasolina, hinayaang tumulo ang likido mula sa upuan hanggang sa mga gulong,
tinitiyak na ang bawat bahagi ng motor ay sapat na basa upang mabilis na magliyab. Ang bawat galaw ni Morales ay nagpapakita na ang kanyang pangunahing layunin ay hindi lamang manakot, kundi talagang wasakin ang isang bagay na mahalaga kay Elena. Ang dalawa niyang tauhan ay nakatayo, hindi kalayuan, tumatawa ng mahina habang pinapanood si Elena na nagpupumilit bumangon. Huminto sandali si Morales at tiningnan ang reaksyon ni Elena. Ngumisi siya. Isang ngiting puno ng kasiyahan dahil nailagay niya ang biktima sa isang dead-end na sitwasyon. Ayos. Mas magandang tingnan kapag sinunog, sabi niya sa tonong kaswal na nakakasakit naman. Ang pangungusap na iyon ay malinaw na nagpapakita na wala siyang pakialam kung magkano ang mawawala kay Elena. Para sa kanya, ang aksyong ito ay isang anyo ng parusa para sa lakas ng loob na tumanggi sa hinihinging pera. Naramdaman ni Elena na kumukulo ang kanyang dugo sa galit at takot ng sabay. Yumuko siya, sinubukang bumangon muli, ngunit hindi pa rin tumutugon ang kanyang katawan. Nampas na lang niya ang kanyang kamay sa aspal, naghahanap ng lakas na wala siya. Ang reaksyon ni Morales ay naglilinaw na ang sitwasyon ay wala na sa kontrol. Walang negosasyon, walang puwang para sa kompromiso. Handa siyang sirain ang motor ng walang anumang konsiderasyon. Habang inihahanda ni Morales ang susunod na hakbang, lalong tumindi ang tensyon. Sinubukan ni Elena na kalagkarin ang sarili palapit sa motor. Ngunit isa sa mga tauhan ni Morales ang agad pumigil sa kanya sa pamamagitan ng pagdiin sa kanyang balikat sa lupa. Walang pagkakataon si Elena na iligtas ang motor. Ang puting Vespa na dating malinis at inaalagaan ay ngayon ay basa na ng gasolina at may matapang na amoy. Kinagat ni Elena ang kanyang labi, pinipigil ang emosyong mahirap kontrolin. Pakiramdam niya ay wala siyang magagawa, ngunit hindi siya tumigil sa paghahanap ng pagkakataon upang pigilan si Morales. Ngunit sa mahinang kondisyon ng katawan, hindi niya maabot ang motor. Nakapagdesisyon na si Morales at ang paghinto ay wala sa kanyang mga pagpipilian. Sa motor na basa ng gasolina at ugali ng mga tiwali na walang awa, alam ni Elena na ang pinsala ay hindi lamang sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang buhay na malapit nang magbago ng tuluyan. Sinubukan ni Elena na tumayo kahit na ang kanyang katawan ay mahina pa rin dahil sa sipa ni Morales kanina. Huminga siya ng malalim at sinubukang tumukod sa isang tuhod. Ngunit agad na lumapit ang dalawang tauhan ni Morales nang makita ang maliit na galaw na iyon. Puwersahang pinilipit nila ang kanyang mga braso, dahilan upang sumakit ang mga kasukasuan ng kanyang balikat na parang matatanggal. Dumaing si Elena, ngunit hindi nila niluwagan ang hawak. Isa sa kanila ang kumuha ng lubid mula sa baywang at agad na tinalian ang mga pulso ni Elena sa mabilis na galaw. Ang hibla ng lubid ay kumaskas sa balat ni Elena hanggang sa mahapdi at nag-iwan ng malalalim na pulang marka. Hindi sila nagtali para pigilan siya. Nagtali sila para manakit. Sinubukan ni Elena na magpumiglas, ngunit ang kanyang lakas ay walang-wala kumpara sa dalawang malalaking lalaki na sanay sa ganitong gawain. Sa loob ng ilang segundo, hindi na maigalaw ni Elena ang kanyang mga kamay. Matapos masigurong hindi na makapalag si Elena, sinuntok ng isa sa mga tauhan ni Morales ang tadyang ni Elena. Sinundan ito ng iba pang suntok mula sa iba't ibang direksyon. Paulit-ulit nila siyang binugbog ng walang ritmo, walang awa. Sumusunod lamang sa galit at utos ni Morales na nanonood. Nahilo si Elena, bumagsak at hinila pabalik para lang bugbugin ulit. Ang kanyang hininga ay humahagok, ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, ngunit hindi sila tumigil. Ang isa sa kanila ay nagsabi pa habang tumatawa, ang tapang mo kanina ah. Ang sumunod na suntok ay tumama sa pisngi ni Elena, pilit na pinaling ang kanyang ulo. Sinubukan ni Elena na magpigil, ngunit ang kanyang katawan ay hindi na makasunod sa kanyang determinasyon. Ang bawat pag-atake ay tila nag-aalis sa kakayahan ng kanyang katawan na manatiling nakatayo, na nagpaparamdam sa kanya ng lalong kawalan ng pag-asa sa gitna ng mainit at tahimik na daan. Nang nakahiga na si Elena na may nakataling mga kamay at may mga pasa sa mukha, isang lalaki ang kumuha ng malaking timba ng tubig mula sa likod ng sasakyan ng pulis. Sa loob ay may maruming tubig na may halong lupa, maliliit na basura, at amoy na nakakasulasok. Walang babala, itinaas niya ang timba at ibinuhos ang tubig diretso sa katawan ni Elena. Ang maruming tubig ay dumaloy mula ulo hanggang paa, binabasa ang kanyang damit, idinidikit ang buhok sa kanyang mukha,
at ginagawang mas mabigat at malamig ang buo niyang katawan. Ang lalaking nagbuhos ng tubig ay tumawa ng malakas, tila ba ang kanyang ginawa ay isang libangan. Para mas matuto kang sumunod, sabi niya habang ibinababa ang walang laman na timba sa lupa. Naramdaman ni Elena ang pagpasok ng tubig sa kanyang mga mata na nagpapalabo sa kanyang paningin. Ngunit pinilit pa rin niyang manatiling may malay. Hindi niya maintindihan kung bakit nagagawa ng mga tao ang lahat ng iyon nang walang kahit kaunting pagsisisi. Sa paos na boses at nanginginig na katawan, sumigaw si Elena, "Pakawalan niyo ako. Wala akong kasalanan," ngunit ang kanyang sigaw ay naging katatawanan lamang. Ginaya ng isa sa mga lalaki ang kanyang boses sa paraang ng aasar. Habang ang iba ay lumapit upang siguraduhin na mananatili sa lupa si Elena. Wala ni isa sa kanila ang pumansin sa mga salita ni Elena. Walang may pakialam kung mali siya o hindi. Nagdesisyon sila na si Elena ay angkop na target para saktan, ipahiya, at gawing halimbawa para sa sinumang maglalakas loob na tumanggi sa kanilang utos. Sa kalagayang nakatali, basa, at binugbog, may alam si Elena na isang bagay. Wala silang balak itigil ang aksyon. Gusto nilang sirain ang kanyang dangal bago sirain ang iba pang bagay. Si Morales ay nakatayo sa harap ng puting Vespa ni Elena habang naglalaro ng maliit na lighter sa kanyang kamay. Ang kanyang kamay ay gumagalaw ng kalmado. Ngunit malinaw na ninanamnam niya ang bawat segundo. Matapos masiguro na basa ng gasolina ang motor, yumuko siya ng kaunti at sinindihan ang apoy. Ang tunog na i-click mula sa lighter ay malinaw na narinig sa gitna ng katahimikan ng mainit na daan. Isang maliit na apoy ang lumitaw sa dulo ng lighter. Tumingala si Morales at tiningnan si Elena na nakatali sa lupa. Sa tonong patag ngunit puno ng banta. Sinabi niya, "Tingnan mong mabuti, ito ang resulta ng paglaban sa akin." Walang pahinga para magbigay ng pag-asa kay Elena. Inihagis ni Morales ang lighter papunta sa motor na agad na sumiklab ang gasolina sa ibabaw ng Vespa. Sa loob ng ilang segundo, mabilis na lumaki ang apoy, kumalat sa buong katawan ng Vespa at pinalitan ang malinis na puti ng naglalagablab na pula at orange. Ang natitirang gasolina ay tumulo sa lupa at pinalawak ang apoy. Ang temperatura sa paligid ng motor ay tumaas ng husto na nagpagalaw sa hangin dahil sa init. Umatras ng kaunti si Morales hindi dahil sa takot, kundi upang mas makita ng malinaw kung paano nasunog ang motor. Ang dalawang tauhan niya ay nakatayo sa likuran niya at nagsimulang tumawa ng malakas. Ang kanilang tawa ay hindi lamang nagpapakita ng kasiyahan, kundi sumasalamin sa tuwa na makita ang pagdurusa ng iba. Para sa kanila, ang apoy na tumutupok sa Vespa ay isang libangan. Itinuring nila ito na parang palabas na matagal na nilang inaasam. Nakita ni Elena ang lahat ng pangyayaring iyon mula sa lugar kung saan siya nakatali sa lupa. Ang kanyang katawan ay masakit, mahina at halos hindi maigalaw. Ang mga luha ay kusang dumaloy ng hindi mapigilan. Umiiyak siya hindi lang dahil nasunog ang kanyang motor, kundi dahil sa pakiramdam ng pagkawasak na hindi niya malabanan. Ang motor na iyon ang tanging sasakyan na mayroon siya. Isang sandigan ng kanyang buhay at mahalagang bahagi ng kanyang araw-araw. Ang makita itong nasusunog hanggang sa maging itim ay nagparamdam sa kanya na parang natutunaw din ang kanyang puso. Sinubukan niyang gumalaw, sinubukang bumangon o kahit man lang gumapang palapit, ngunit hindi tumugon ang kanyang katawan. Ang pagkakatali sa mga kamay ay sobrang higpit at ang kanyang katawan ay sobrang hina dahil sa pambubugbog na natanggap niya kanina. Ang tanging magagawa niya ay titigan ang apoy at umasang matatapos na agad ang pangyayari. Hindi inalis ni Morales at ng kanyang mga tauhan ang tingin sa apoy. Lalong lumakas ang tawa nila nang magsimulang matunaw ang Vespa at ilang maliliit na bahagi ang nahulog sa lupa. Tapos na, sabi ng isa sa kanila habang tinatapik ang balikat ng kaibigan. Si Morales naman ay nakahalukip-kip lang, ninanamnam ang tanawin na parang personal na tagumpay. Lumingon siya ng kaunti kay Elena, tinitingnan ang mga luha na walang tigil na umaagos sa kanyang mukha. Ngunit, sa halip na makonsensya, umisip pa si Morales. Tanda na kontento siya sa ginawa niya. Para sa kanila, walang pagsisisi. Para kay Elena, walang tulong. Iyak lang ang magagawa niya habang nakahiga sa lupa na may pagod na katawan. Habang ang kanyang kinabukasan ay nasusunog kasama ng Vespa na ngayon ay isa na lamang itim at umuusok na kalansay.
Ang katawan ni Elena sa una ay halos manhid dahil sa sunod-sunod na pambubugbog, pagsipa, at pang-iinsulto na natanggap niya. Ngunit habang nakahiga siya sa lupa na mailuha sa kanyang mukha, may kakaibang nagsimulang lumitaw mula sa loob niya. Isang alon ng init ang dahan-dahang kumalat mula sa kanyang tiyan, patungo sa kanyang dibdib at pagkatapos ay sa kanyang buong katawan. Ang pakiramdam ay hindi lamang adrenaline o kawalan ng pag-asa, kundi tulad ng isang napakalakas na puwersa na sinusubukang bumangon mula sa kaibuturan na hindi pa niya naabot noon. Bumigat ang kanyang paghinga ngunit naging maindayog. Tila naghahanda ang kanyang katawan ng isang bagay na mas malaki kaysa sa pagtitiis lamang. Dahan-dahang iminulat ni Elena ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang nagbago ang kanyang paningin. Tila lumitaw ang kulay pula sa gilid ng kanyang mga mata, dahilan upang magmukhang iba ang lahat. Mas matalas, mas may layunin. Ang mga daliri ni Elena na dati mahina, ngayon ay nagsimula ng tumigas. Naramdaman niya ang lakas na dumadaloy sa mga kalamnan na hindi niya maigalaw kanina. Ang lubid na nakatali sa kanyang pulso ay diin sa kanyang balat. Ngunit ang presyon na iyon ay hindi na masakit ngayon. Sa halip, nag-udyok ito ng pagnanais na lumaban. Nanigas ang kalamnan ng braso niya, lumabas ang mga ugat, at nagsimulang magising ang natutulog na lakas. Dahan-dahang ginalaw ni Elena ang kanyang mga daliri, ngunit bawat galaw ay mas malakas kaysa sa naramdaman niya noon. Hindi napansin ng dalawang tauhan ni Morales na nakatayo pa rin ang pagbabagong ito. Inakala nilang wala ng laban si Elena, hindi alam na ang nangyayari sa loob ni Elena ay hindi karaniwang reaksyon, kundi isang bagay na higit pa sa kakayahan ng normal na tao. Sa semi-conscious state, bumulong si Elena ng mahina ngunit mariin. "Lolo, ito na ba ang oras?" Ang mga salitang iyon ay hindi inilaan para marinig ng sinuman, ngunit isang senyales na alam ni Elena ang nangyayari. Alam niya na ang lakas na nararamdaman niya ay hindi nagkataon lamang. Ito ay isang bagay na ipinamana, isang kisi na unang anting-anting ki na natutulog sa kanya ng mahabang panahon at magigising lamang kapag ang kanyang katawan ay nasa pinakamababang estado. Ang bulong ay naging psikolohikal na susi, tinitiyak na hindi na siya biktima na sumusuko. Tinitigan ni Elena ang lupa sa harap niya, huminga ng malalim at inihanda ang kanyang katawan sa pagkilos. Ang alon ng init sa loob niya ngayon ay pare-pareho at nakatuon tulad ng enerhiya na naghihintay ng utos na pakawalan. Sa isang kisap mata na hindi napansin ng mga salarin, pinakawalan ni Elena ang lahat ng lakas na kakagising lang. Sa isang matalim at malakas na galaw, iniunat niya ang kanyang mga braso. Ang lubid na pumipigil sa kanyang katawan ay naputol na parang papel. Ang mga hibla ng lubid ay naputol, tumalsik sa hangin at nahulog sa kanyang paligid. Walang sakit, walang balakid, tanging buong lakas na pinakawalan ng walang pag-aalinlangan. Gulat na napatingin ang dalawang tauhan ni Morales. Hindi makapaniwala na ang babaeng binugbog nila hanggang sa halos mawalan ng malay ay nagawang putulin ang lubid ng ganoon kadali. Dahan-dahang bumangon si Elena, nagbago ang mukha, nag-aapoy ang mga mata, at naglalabas ng bagong determinasyon ang kanyang katawan. Ang muling pagkabuhay na iyon ay hindi lamang pisikal na pagbabago, kundi pagbabago rin ng ugali. Sa unang pagkakataon simula nang magsimula ang insiden, tumayo si Elena bilang isang taong wala na sa posisyon na inaapi, kundi isang banta sa mga taong kakahamak lang sa kanya. Tumayo ng tuwid si Elena, taglay ang katawan na nagkaroon ng napakalakas na puwersa. Ang dalawang tauhan ni Morales na pinakamalapit sa kanya ay agad na umatras. Namutla ang kanilang mga mukha nang makita ang lubid na dating nakatali sa mga kamay ni Elena na ngayon ay nagkalat sa lupa, putol-putol. Ang isa sa kanila ay agad na bumulalas, "Ha? Paanong naputol?" Puno ng takot ang boses niya, ibang-iba sa mayabang nilang ugali kanina. Hindi nila maintindihan ang nangyayari. Paanong ang isang babaeng binugbog nila ng husto ay nakabangon at nakasira ng tali na kahit ang dalawang malalakas na lalaki ay hindi kayang putulin gamit ang kanilang mga kamay. Sinagot ni Elena ang takot na iyon. Tinitigan lang niya sila ng nag-aapoy na mga mata, malakas na paghinga, at katawan na ngayon ay handang-handa na upang maghiganti sa kanilang kalupitan. Nang hindi binibigyan ng oras ang sinuman na maghanda, humakbang pasulong si Elena. Ang kanyang tingin ay matalim, puno ng determinasyon. "Ngayon, kayo naman," sabi niya sa tonong patag ngunit puno ng diin. Ang pangungusap na iyon ay hindi isang walang laman na banta,
kundi isang deklarasyon na ang sitwasyon ay ganap na bumaliktad. Bago pa man maunawaan ng mga tauhan ni Morales ang mangyayari, kumilos na si Elena. Ang bilis niya ay ibang-iba sa dati, mabilis at walang ibinibigay na puwang. Inipon niya ang lakas ng kanyang katawan at sinuntok ng malakas sa mukha ang isa sa mga salarin. Ang tunog ng banggaan ay malinaw na narinig na nagpatalsik sa lalaki ng malayo at gumulong sa aspal. Ang kanyang sigaw ay agad na umalinggaw-ngaw, nagpapatunay na ang suntok ni Elena ay hindi karaniwan. Ang isa pang tauhan ay walang oras na umiwas ng mabilis na umikot si Elena at itinaas ang kanyang binti sa isang malakas na sipa. Ang kanyang sipa ay tumama sa dibdib ng lalaki at inangat ang katawan nito mula sa lupa bago bumagsak ng malakas ilang metro sa likuran. Agad na nahirapan siyang huminga nang tumama ang kanyang likod sa kalsada. Hindi tumigil si Elena. Gumalaw siya na parang taong sinanay sa pakikipaglaban. Ang bawat pag-atake niya ay sapul at puno ng lakas. Ang tatlong tauhan ni Morales na dating nambubugbog sa kanya ay isa-isang bumagsak, gumulong, dumaing at wala ng lakas para lumaban. Mabilis na nagbago ang kapaligiran sa loob ng ilang segundo. Sunod-sunod na sigawan ang narinig. Wala nang tawa, pang-iinsulto, kundi sakit at takot mula sa mga taong hindi inakalang gagantihan ng kanilang biktima. Si Morales ay humakbang pasulong na may pulang mukha na puno ng galit matapos makita ang kanyang mga tauhan na bumagsak sa loob lamang ng ilang segundo. Nagmumura siya habang nakaturo kay Elena. Babaeng baliw, sigaw niya, puno ng galit at hindi makapaniwala ang kanyang boses. Mabilis na gumalaw ang kanyang malaking katawan patungo kay Elena. Ngunit ang kanyang mga hakbang ay hindi mukhang kasing lakas o kasing kalmado gaya ng dati. Siya ngayon ay hinihimok ng emosyon kaysa sa diskarte. Nakatayo ng tuwid si Elena, hindi umatras kahit kaunti. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng bagong lakas at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng determinasyon na hindi pa nakikita noon. Nang nasa attack range na si Morales, agad na tumalo ng mataas si Elena. Mabilis at matalim ang kanyang galaw, tila hindi na nalilimitahan ng sakit ang kanyang katawan. Ang kanyang sipa ay tumama ng malinaw sa mukha ni Morales at isang malakas na banggaan ang narinig. Tumilapon ang malaking katawan ni Morales sa aspal, gumulong ng ilang metro bago huminto sa gulat na posisyon. Dumaing si Morales habang hawak ang panga niyang sumasakit. Sinubukan niyang bumangon ng may paninigas, ngunit pinilit pa rin niyang tumayo. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay nagbago mula sa galit patungo sa takot nang tingnan niya si Elena. Ikaw? Ano ka ba? Sigaw niya, ang boses na dating mayabang ngayon ay nanginginig. Hindi niya maintindihan kung paanong ang babaeng itinuring niyang mahinang biktima ay naging kalaban na mas malakas kaysa sa kanya. Hindi agad sumagot si Elena. Dahan-dahan siyang lumakad pasulong, tinitiyak na balanse ang bawat hakbang niya. Nakita ito ni Morales at sinubukang umatake sa pamamagitan ng pagpapakawala ng malakas na suntok mula sa kanan. Ngunit madaling naharang ni Elena ang suntok. Ang kanyang mga galaw ay maayos at puno ng kontrol. Ang suntok ni Morales na dapat sana ay malakas ay tumalbog na parang tumama sa pader na bakal. Matapos harangin ang suntok, tinitigan ni Elena si Morales ng walang pag-aalinlangan. Ako ang apong tagapagmana ng sinaunang agimat, sabi niya sa patag na boses, ngunit inatake ang isip ni Morales tulad ng dagdag na suntok. Ang pangungusap na iyon ay lalong nagpanik kay Morales. Umatras siya, ngunit hindi nagbigay ng puwang si Elena. Sa mabilis na galaw, tinamaan niya ang katawan ni Morales ng sunod-sunod na suntok na may malinaw na direksyon. Isa sa cheekbone, sinundan ng malakas na suntok sa tiyan, at siko sa panga. Sinubukan ni Morales na protektahan ang sarili, ngunit masyadong malakas si Elena. Hindi siya binigyan ng oras para huminga o maghanda ng depensa. Dumating ang mga pag-atake ng walang tigil, dahilan upang umuga at mawala ng balanse ang malaking katawan ni Morales. Sa loob ng ilang segundo, hindi na makatayo ng tuwid si Morales. Nagpakawala si Elena ng huling suntok sa gilid ng kanyang mukha, dahilan upang muling bumagsak sa lupa ang malaking katawan. Sa pagkakataong ito, hindi na bumangon si Morales. Duguan ang mukha niya, hinihingal, at hindi gumagalaw ang katawan maliban sa bahagyang panginginig dahil sa sakit na bumabalot sa buong katawan. Nakatayo ng tuwid si Elena sa harap niya, tinitiyak na ganap ng tumigil ang banta. Walang pag-aalinlangan, walang pagdududa.
Tanging ang pagtatapos ng lahat ng kalupitan na ginawa ni Morales sa kanya. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang insidente, hindi na biktima si Elena. Siya ay nakatayo bilang ang may hawak ng kontrol, tinitiyak na natatanggap ni Morales ang lahat ng kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Ang apoy mula sa Vespa ni Elena ay nag-aalab pa rin, naglalabas ng init na nagpapayanig sa hangin sa paligid. Ngunit sa gitna ng apoy, nakatayo ng tuwid si Elena nang walang takot. Ang kanyang katawan na puno ng sugat kanina ay nagpapakita na ngayon ng mga senyales ng hindi kapanipaniwalang paggaling. Ang kanyang paghinga ay bumalik sa ayos, hindi na putol-putol tulad noong siya ay pinahihirapan. Ang mga pasa sa kanyang mukha ay nagsimulang mawala, ibinabalik ang katigasan at lakas na inagaw ni Morales at ng kanyang mga tauhan. Hindi na siya mukhang biktimang ipinahiya, kundi isang taong nakabawi ng kontrol sa sariling buhay. Ang liwanag ng apoy na tumatama sa kanyang mukha ay malinaw na nagpapatunay na nalampasan na niya ang pinakamababang punto at ngayon ay nakatayo sa punto ng muling pagkabuhay. Sa paligid niya, ang mga salarin na dating mayayabang ay nakahandusay na walang lakas sa aspal. May ilan na mahinang dumadaing, ang iba naman ay nawalan ng malay. Walang nangahas na lumapit. Tinitigan lang nila si Elena nang may takot at huli na pagsisisi. Tinitigan sila ni Elena isa-isa, tinitiyak na wala nang maglalakas loob na bumangon o subukang umatake muli. Ang tingin niya ay matalim, puno ng pag-iingat, ngunit kontrolado. Binigyan niya sila ng oras upang makita ng malinaw ang resulta ng sarili nilang mga aksyon, na ang babaeng hinamak at pinahirapan nila ay nakatayo na ngayon bilang ang may ganap na kontrol sa sitwasyon. Wala nang tawa, wala nang pang-iinsulto. Ang natitira na lang ay ang mapanganib na katahimikan ng isang taong nakatuklas ng kanyang lakas. Matapos matiyak na wala nang natitirang banta, lumapit si Elena sa kanila ng kaunti. Ang kanyang boses ay lumabas ng mahinahon, ngunit matatag at umaatake sa isip ng mas malakas kaysa sa kanyang mga suntok. Akala niyo ba habang buhay na pwedeng apihin ang maliliit na tao? Sabi niya ng malakas. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa gitna ng tahimik na daan, naging pahayag na hindi lamang nakatutok sa mga tiwaling pulis na nakahandusay, kundi sa bawat anyo ng kawalang katarungan na matagal na nilang ginagawa. Walang sumagot, walang nangahas na tumingin pabalik. Ang pangungusap na iyon ay tumusok ng malalim sa gitna ng kapaligiran na puno pa rin ng init mula sa nasunog na motor. Hindi na inulit ni Elena. Hindi na niya kailangan. Ang mensahe ay sapat na malinaw para sa sinumang nakarinig. Ang araw na iyon ay nagmarka ng isang bagay na mas malaki kaysa sa paghihiganti ng isang babae sa kanyang mga taga-usig. Ang araw na iyon ay naging turning point para sa maliit na karahasan na hinayaang lumago sa tahimik na daan. Ang pagkatalo ni Morales at ng kanyang grupo ay nagpamulat sa maraming panig na ang walang limitasyong kapangyarihan ay hindi mananatili magpakailanman. Unti-unting maririnig ng lungsod ang balita tungkol sa isang babae na bumangon mula sa pinakamahinang kalagayan at dinurog ang kanyang mga nang-aapi gamit ang lakas na hindi inaasahan. At mula noon, may isang katotohanan na hindi na maaaring baliwalain. Ang tagapagmana ng sinaunang agimat ay gising na. Hindi na ito biktima lamang. Siya ay isang babala sa sinumang mga ahas na umabuso sa kapangyarihan at simbolo ng tapang para sa mga tumatahimik dahil sa takot. Kinabukasan, malaki ang ipinagbago ng sitwasyon sa lungsod. Ang video ng insidente na kinunan ng mga mamamayan na nagpapakita kina Morales at ng kanyang mga tauhan na binubugbog si Elena, sinusunog ang kanyang puting Vespa, at nangingikil ay kumalat sa social media sa napakabilis na paraan. Sa loob lamang ng ilang oras, ang footage ay lumabas sa iba't ibang pangunahing platform at pumasok sa mga chat group ng mga tao. Matindi ang reaksyon ng publiko. Ang mga mamamayan na dati ay nakakaalam lamang ng mga tsismis tungkol sa mga iligal na checkpoint ng malabo ay nakakita na ngayon ng hindi maipagkakaila na ebidensya. Sumabog ang kanilang galit. Hindi lamang dahil sa kalupitan na ginawa ni Morales, kundi dahil din sa ang insidente ay sumasalamin sa kawalan ng katarungan na matagal na nilang nararamdaman. Agad na nagtipon ang mga tao sa harap ng istasyon ng pulisya, pinuno ang bakuran at bangketa na may kahilingan para sa matatag na aksyon. Uminit ang kapaligiran ng sumigaw ang mga tao ng mga slogan, tinatanggihan ang pangingikil, at hinihiling na managot ang institusi. Sa ilalim ng pressure na iyon, walang pagpipilian ang Internal Affairs Service, DIC,
kundi makialam at magbukas ng opisyal na internal investigation. Mabilis ngunit masusing isinagawa ang proseso ng investigasyon. Ipinatawag si Morales at ang kanyang mga tauhan sa isang espesyal na interrogation room. Nang ipakita ang mga ebidensya tulad ng video, mga larawan, mga sugat ni Elena, at testimonya ng mga mamamayan, walang lusot si Morales. Sa silid na iyon, matindi ang tensyon. Si Morales na dating mayabang ay nakayuko na lamang ngayon, hindi makapagbigay ng depensa. Isang investigador ang tumitig sa kanya ng matalim at nagsabi sa malamig na boses, "Pinahiya mo ang institusyon." Ang pangungusap na iyon ay nagpapatunay na ang kanyang aksyon ay hindi lamang isang paglabag, kundi isang matinding pag-atake sa karangalan ng pulisya. Ang mga tauhan ni Morales ay hindi rin makakatakas sa mga ebidensya. Ang lahat ng kanilang pagkakasangkot ay malinaw na naitala sa mga kamera ng mga mamamayan. Napagpasyahan ng departamento na ang kanilang mga aksyon ay hindi lamang lumabag sa pamamaraan, kundi isang seryosong krimen na dapat parusahan ayon sa batas. Ang pagdinig sa disiplina ay isinagawa hindi nagtagal pagkatapos noon at naging mainit. Sa silid ng pagdinig, nakaupo si Morales na nakaposas ang mga kamay, kasama ang dalawang tauhan na mukhang namumutla rin. Ang bawat artikulo ng paglabag ay binasa isa-isa. Pangingikil, paggamit ng matinding karahasan, pagsunog ng pribadong ari-arian, pag-abuso sa kapangyarihan, hanggang sa tangkang pagpatay. Walang bahagi ng akusasyon na iyon ang maaaring itanggi. Ang ebidensya ng larawan at testimonya ay nagtali sa kanilang mga kamay. Sa huli, binasa ang hatol, si Morales ay tinanggal sa serbisyo ng pulisya ng walang karangalan. Siya ay hinatulan ng 18 taong pagkakulong dahil sa maraming paglabag na kanyang ginawa. Ang kanyang mga tauhan ay nakatanggap din ng mabibigat na parusa na 0 taon at 12 taon dahil sa pakikilahok sa kriminal na aktibidad na iyon. Ang reaksyon sa silid ng pagdinig ay kalmado, ngunit ang tensyon ay naramdaman ng matalim sa bawat sulok ng silid. Walang awa ang ibinigay dahil ang kanilang mga aksyon ay talagang sobra na. Nang matapos ang pagdinig, silang tatlo ay inilabas sa silid ng pagdinig sa pamamagitan ng pinto sa gilid. Ang kanilang mga posas ay tumutunog ng malinaw sa bawat hakbang nila. Sa labas, daan-daang mamamayan ang naghihintay. Walang suporta, walang simpatya. Ang naroon lang ay mga mukha ng ginhawa at galit na sa wakas ay nakahanap ng solusyon. Nang lumitaw si Morales, agad na sumabog ang mga tao. Sa wakas, nasa panig na ng maliliit na tao ang hustisya. May sumigaw mula sa gitna ng mga tao at ang boses na iyon ay sinalubong ng mga sigaw ng pagsang-ayon mula sa ibang mga mamamayan. Maraming tao ang nagtaas ng kanilang mga telepono upang i-record ang sandali kung saan ang tiwaling tao na dati nananakot sa lipunan, ngayon ay naglalakad ng nakayuko patungo sa sasakyan ng mga bilanggo. Para sa mga mamamayan, ang araw na iyon ay hindi lamang tagumpay para kay Elena, kundi tagumpay para sa lahat ng nakaramdam ng kawalan ng katarungan sa kalsada. Iyon ay patunay na kahit na inabuso ang kapangyarihan, sa huli ay may puwang pa rin ang katotohanan, at ang boses ng maliliit na tao ay maaaring yumanig sa lungsod. Matapos maging viral ang video ng insidente at naging paksa ng pambansang balita, tumaas ng husto ang pressure sa institusyon ng pulisya, ang buong mata ng lipunan ay nakatuon sa isang malaking tanong. Paano nangyari ang gayong kalupitan ng walang pagsubaybay? Upang tugunan ang mga alalahanin ng publiko, ang hepe ng pulisya sa lugar ay nagsagawa ng isang emergency press conference sa kanilang opisina. Ang silid ng komperensya ay puno ng mga mamamahayag mula sa iba't ibang institusyon. Ang mga video camera ay naka-install sa bawat sulok at ang ilaw ay lalong nagpatindi sa kapaligiran. Ang mga mamamahayag ay handa na sa kanilang listahan ng mga tanong habang ang hepe ay naglalakad patungo sa podyum na may determinadong mukha. Nang buksan niya ang folder sa harap, agad na tumahimik ang silid. Sa mabigat na boses, sinabi niya, sa ngalan ng institusyon, humihingi kami ng paumanhin sa publiko. Ang ginawa ni Morales ay hindi bahagi ng pamamaraan, hindi bahagi ng pulisya. Kumilos siya ng mag-isa at pinarusahan namin siya ng pinakamabigat. Ang pangungusap ay binigkas ng matatag ngunit puno ng bigat. Nagpapatunay na ang institusyon ay dapat managot sa kapabayaan ng pagsubaybay nito. Hindi pinalampas ng mga mamamahayag ang sandaling iyon ng walang tanong. Nagtanong sila ng maraming matatalim na tanong mula sa kaliwa at kanan ng silid.
Paano masisiguro na hindi na maulit ang ganito? Tanong ng isang veteranong reporter. Sinundan ng iba pang mga tanong, may iba pa bang tiwali na kasangkot, at nakatanggap ba ng legal na proteksyon ang biktimang si Elena? Ang mga boses na iyon ay nagkakapatong, nagpapakita ng pag-aalala at galit ng publiko. Tumahimik ang hepe ng ilang segundo, lumunok bago sumagot. Ang presyon sa silid na iyon ay malinaw na nararamdaman, ngunit pinanatili niya ang matatag na boses. Bumuo kami ng bagong internal audit team at nagbukas ng direktang linya ng reklamo para sa mga mamamayan. Ang biktima ay ganap naming pinoprotektahan at kung may iba pang tiwali, tinitiyak namin na sila ay parurusahan ng walang pagtatangi. Ang sagot na iyon ay hindi lamang isang pangako, kundi isang pangako na dapat tuparin sa ilalim ng pagbabantay ng publiko na hindi madaling makakalimot. Lalong tumindi ang kapaligiran ng press conference nang subukan ng mga mamamahayag na maghukay ng mas malalim tungkol sa pagsubaybay ng institusyon at kung paano nakalusot sa pagmamanman ang gayong mga kaso. Ngunit nanindigan ang hepe. Ang kasong ito ay hindi pagtatakpan. Ipinahayag niya na ang mga aksyon ni Morales at ng kanyang mga tauhan ay malubhang paglabag na hindi sumasalamin sa institusyon ng pulisya. Binanggit din niya na ang mga proseso ng disiplina at kriminal ay isasagawa ng sabay-sabay upang magbigay ng legal na kalinawan kapwa para sa biktima at para sa lipunang nawalan ng tiwala. Ilang opisyal ng pulisya ang tumayo sa likod ng hepe bilang anyo ng suporta ng institusyon, nagbibigay ng impresyon na ang hakbang na ito ay hindi pansamantalang tugon, kundi isang pangmatagalang plano upang mapabuti ang internal na sistema. Nang ipalabas ang press conference sa buong bansa, nagsimulang makaramdam ng kaunting ginhawa ang publiko. Kahit na ang sugat ng tiwala ay hindi agad gagaling, ang opisyal na pahayag ay nagpapakita na may responsibilidad na hayagang inaako. Ang pangalang Elena ay naging malawakang usapan. Hindi lamang bilang biktima, kundi bilang simbolo ng tapang na nagpilit ng pagbabago. Maraming mamamayan na dating sumuko, ngayon ay nangangahas na ipahayag ang kanilang mga karanasan tungkol sa mga iligal na checkpoint sa ibang lugar. Ang epekto ng kasong ito ay kumalat sa iba't ibang maliliit na bayan, nagbukas ng talakayan tungkol sa pag-abuso sa kapangyarihan ng mga otoridad at ang pangangailangan para sa mahigpit na pagsubaybay. Sa huli, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa kanya na lumalaban sa karahasan, kundi tungkol sa kung paano ang isang insidente ay maaaring yumanig sa sistema at pilitin ang institusyon na magbago. Ang lungsod at lipunan sa labas ay nagsisimulang makita na ang katarungan ay maaaring ipaglaban at ang boses ng maliliit na tao ay maaaring magpabago sa mukha ng batas na dati itinuturing na hindi mahahawakan.